Kagabi, dumating si Ruyena Garma. Si Ruyena Garma dumating kagabi, mga alas 6 ng gabi. Galing ng Amerika. Mga kabunyog. So ang tanong ngayon, ano bang nangyari sa kanya? At ano nang mangyayari? Makukulong na ba si Ruyena Garma? O yun ang pag-usapan natin ngayon. Kasi maraming nagtatanong, attorney, bakit bakit nandito na si Garma? Ano bang mangyari? Itong si Ruyena Garma, dumating kagabi. Ano bang nangyari? Una muna tayo, anong nangyari? Ayon sa mga sources, denied yung kanyang political asylum application sa US. Yun ang balita. Denied. Denied yung kanyang application. Sa katunayan, pagdating niya kagabi doon sa airport, escorted pa siya ng mga US government authorities. May mga tauhan ng gobyerno ng Amerika na nag-escort sa kanya pabalik dito. Tinurn over siya officially sa Bureau of Immigration ng Pilipinas. So ibig sabihin, ayon sa mga sources, kaya siya nagbalik ng Pilipinas kasi illegal na ang kanyang presensya sa Amerika. Una, expired na yung kanyang US visa. Tapos nag-apply siya ng political asylum, denied. Ngayon, bakit masasabi nating denied yung kanyang application? Unang-una, yung pagbalik niya dito, turn over siya, may kasabay siyang mga government authorities ng Amerika. Formal yung pagkaka-turn over. Kumbaga, yun mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, anong mangyayari sa kanya? Makukulong na ba siya? Makukulong na? Hindi pa. Hindi pa yan makukulong. Kasi ang alam ko, yung kanyang kaso, di ba may kaso siyang murder sa attempted murder? Di ba may kaso siyang murder? May kaso siyang murder. Yung pagpatay kay Barayuga, yung PCSO, yung abogado at dating PMAyer, yung corporate secretary ng PCSO. Ano siya doon kinasuhan siya doon ng murder. Saka attempted murder. Dahil murder, no bail yan. Non-bailable ang murder Kaya lang, hindi pa naman yun nasa korte. Nasa DOJ pa lang. Ang alam ko nasa DOJ yun. Wala pa yun sa korte. Di ba? Wala pa sa korte yun Ang alam ko, finailan siya ng kaso sa DOJ. Ay, alam naman natin, pag nasa DOJ, preliminary investigation pa lang yan. Yung preliminary investigation, sasagot pa siya doon. Ngayon, mula sa desisyon ng DOJ, diyan sa kaso na yan na murder, isasampa na yan sa korte. Pag sinampa yan sa korte, yun na yung may warrant of arrest siya. Ang alam ko kasi, hindi pa nakakarating sa korte yung kaso na yun. Nasa DOJ. Kaya hindi pa siya pwedeng arestuhin. So technically mga kabunyog, hindi pa siya pwedeng arestuhin. Pero, na yan? Patungo na yan dyan. Ang susunod niyan, lalabas na ang resolution ng Department of Justice. Pag lumabas yung resolution ng Department of Justice at makasuhan siya ng murder, arestado na siya, ikukulong na yan, no bail na yan. Actually, kaya siya lumabas ng bansa para sana matakasan nga yung murder case na yan. Ang paraan ng pagtakas niya, pumunta siya ng Amerika. Pagdating niya ng Amerika, nag-political asylum siya. Kaya lang, hindi naman tinanggap ng Amerika nag-apply siya ng political asylum. Siguro, ang ginamit niyang rason doon pag-apply sa Amerika ng political asylum, na siya'y kumbaga inaano siya sa Pilipinas, hinaharas. Politically, hinaharas siya sa Pilipinas. Pero hindi naman Siguro nalaman na ng Amerika na may kaso pala ito sa Pilipinas ng murder. Murder naman pala ang kaso na to. So, ang ginawa ng Amerika, denied yung asylum niya. Dahil denied na yung political asylum niya, wala nang patutunguhan yan, ibalik sa Pilipinas. Palit ulo po siguro kay Gibbs. Hindi, totoo yan. Ang lumalabas dito, ang Amerika,
ginagawa niya yung role niya sa extradition treaty ng Pilipinas at ng Amerika. Pag may mga nandun sa Amerika na mga may kaso sa Pilipinas, binabalik ng Amerika dito. Maaalala natin si Jimenez noon, si James Jimenez. James Jimenez, sino ba yung Jimenez na ano? Yung dating congressman. Si Jimenez. Tapos si Atong Ang, binalik ng Amerika dito sa Pilipinas. So ang Amerika, ginagawa nila yung role nila, yung kasunduan na yon, yung extradition treaty. Kaya nga, ngayon na ang Amerika naman ang humihingi sa Pilipinas na i-turn over sa kanila si Kibuloy based sa extradition treaty, hindi pwedeng hindi tayo mag-cooperate dyan. Hindi talaga siya tatanggapin sa US. O Mark Jimenez, pasensya na ha. Pasensya na. Nakalimutan ko na eh. Ang naalala ko, James Jimenez. Si James Jimenez nga pala yung tagapagsalita ng Comelec. Sorry. Si Mark Jimenez. So ibig kong sabihin, ang Amerika laging ginagawa yung part niya. Pag may mga wanted sa Pilipinas na nandun sa Amerika, pinapabalik sa Pilipinas dahil mayroon tayong extradition treaty. Ay ngayon, ang Amerika naman ang humihingi sa atin. Wanted sa kanila si Kibuloy. I-turn over naman natin sa kanila. So, pag hindi naman natin sinunod yan, parang nakakahiya naman sa Pilipinas yan. Ito si Garma, dininay nila yung dininay nila yung application sa political asylum. At pagkatapos ma-deny ang application for political asylum, binalik sa Pilipinas. Yun eh, kumbaga, kailangan din nating balikan, suklian din yung kagandahang loob ng Amerika. At least, ang Amerika, nag-decide na hindi i-grant yung political asylum. Kasi kung pinagbigyan ng Amerika yung political asylum application ni Garma, hindi yan natin mapapabalik dito sa Pilipinas. Kasi ibig sabihin, doon na yan magtitira sa Amerika. Political asylum. Pero dahil nakumbinsi naman ng Amerika na hindi naman pala to ginigipit sa Pilipinas, mayroon pala itong kaso, tapos dito pa magtatago sa atin, tapos murder pa pala ang kaso nito, hindi pinagbigyan ng Amerika yung application ng political asylum. Kaya ngayon, ang ginawa ng Amerika, binalik na sa Pilipinas. Alam nyo, napakaano pa nga ng Amerika, sinabayan pa ng US authorities, tinurn over, official at formal yung pagkaka-turn over kagabi. So, saan tinurn over? Kanino tinurn over? Sa Bureau of Immigration natin. So ngayon, saan nadadalhin si Garma? Hindi pa po yan makukulong kasi wala naman siyang kaso sa korte. Mayroon siyang kaso sa DOJ. Pero yung sa DOJ niya, preliminary investigation pa lang naman yon. Kaya hindi pa yun pwedeng maging basihan para siya'y makulong. Anyway, kaya naman sa DOJ, bilis-bilisan nyo na ang pag-resolve ng kaso ni Garma. May malinaw naman ng mga ebidensya dyan eh. Matibay naman yung mga ebidensya eh. Ang kaso ni Garma, yung pagpatay kay Wesley Barayuga ba yon? Wesley Barayuga. Wesley Barayuga. Ano ba yung si Wesley Barayuga? Bakit siya na-involved do? Ay ganito ang kwento. Si Wesley Barayuga, PMAer, general. Abogado. Abogado. Ngayon, ng chairman ng PCSO, si Garma, kasi inappoint ni Duterte sa PCSO. Tapos yung kapartner ni Garma na official din ng pulis, sino yon? Sino nga ba yung PNPA din, kabats halos ni Garma, o ahead siya ng 1 year lang? Ngayon mga kabunyog, mga kababayan, yung sino nga yun? Sino yung pulis na officer din? Official din ng pulis. Karanggo halos ni Garma. Sangkot din sa drug war ni Duterte. Si Leonardo, tama si Rinaldo Gonzales. Si Colonel Leonardo. Ngayon itong si Leonardo, linagay din nang na-appoint ni Duterte si Garma sa PCSO, sinama niya rin si Leonardo. Ngayon, itong si Garma kasi sa si Leonardo, makapangyarihan ito nung panahon ni Duterte. Sila yung mga pina-implement ni Duterte ng drug war. Sila yung special na grupo na binuo.
si Leonardo at saka si Garma. Mga PNPA, Philippine National Police Academy, halos magkasunod yung batch nila. Ay si Garma, bilib dito si Duterte kay Garma. Maraming pinagawa si Duterte kay Garma. Ngayon, dahil bilib si Duterte dito kay Garma at si Garma naman ay pag pinagawa ni Duterte ginagawa niya, kahit yung sa drug war, ang nagiging katulong ni Garma ay itong si Leonardo, close sila ni Leonardo. Nang inappoint ni Duterte si Garma sa PCSO, dinala rin ni Garma si Leonardo. Kaya ang nagpatakbo ng PCSO si Leonardo at si Garma. Ngayon, ang problema doon, gustong kontrolin daw nila Garma at saka ni Leonardo yung mga outlets ng yung mga STL. Yung pasugalan sa buong Pilipinas ng small town lottery, siyempre malaking pera 'yan. Yung mga kumukuha ng prangkisa niyan, mga tao nila Garma sa ni Leonardo. Problema, kinukontra ni Wasle Barayuga. Kinukontra nung PMAyer na abogado, na corporate secretary ng PCSO. Kinukontra niya. Hindi siya sang-ayon diyan. Kumbaga, siya yung nagiging sagka sa ginagawa ni Leonardo at saka ni Garma sa PCSO. Na ginagawang pagkakapirahan yung mga prangkesa ng small town lottery. Ngayon dahil nagiging parang ito sa atin, parang pahirap sa atin tong si Barayuga, ayun, pinatay. Pinatay si Barayuga. Saan siya pinatay? Sa may Mandaluyong. Sa may Mandaluyong. Ngayon, ang police chief ng Mandaluyong noon, ng panahon na yon, nang pinatay si Barayuga, sino ang PNP chief sino ang hepe ng Mandaluyong City Police noon? Sino yung police, yung hepe ng yung nagtestigo naman ito na DDS na ni Bato, tao ni Bato, tapos ang ginawa ng kamera, kinulong. Ang tagal, ilang buwan ba yun na nakulong? Sino nga ba yun? Recaport ba yun? Sino yung talagang ang hirap ng malilimutan pala ako Grijalbo, hindi. Si Grijalbo. Itong si Grijalbo, siya yung PNP, siya yung hepe ng Mandaluyong. Ngayon, parang itong si Grijalbo, Grijaldo, kadikit nila Leonardo at saka ni Garma. Kaya yung nangyaring pagpatay doon sa Mandaluyong, doon kay Barayuga, hindi na imbestigahan ng maayos. Parang ang lumalabas ayon sa mga lumalabas, doon ginawa yung pagpatay sa lugar ni Grijaldo para ma-cover upan. Ma-cover upan. Si Grijaldo. Kaya nangyari, sabwat din dyan si Grijaldo. Kasi magkakadikit itong si Grijaldo, si Garma at saka si Leonardo. Ang papel ni Leonardo, Grijaldo, doon pinatay sa Mandaluyong City kasi ang hepe doon si Grijaldo. Di syempre dahil siya ang hepe doon, kadikit niya sila Garma at Leonardo, hindi na imbestigahan ng maayos yun. Yung mga ebidensya, yung record ng pagpatay, nakalimutan na lang yun, wala na. Bakit wala na? Wala namang maayos na investigasyon yung PNP doon kasi sa Mandaluyong nangyari. Ang hepe ng pulis ng Mandaluyong, si Grijaldo. Ay ngayon, nagkaroon ng Quadcom. Lumitaw ngayon yung totoo. Lumitaw na ngayon yung posibleng involvement ni Leonardo, ni Grijaldo at saka ni Garma. At ang nakikitang mastermind doon ay si Garma, si Leonardo. Not involved din tong si Grijaldo. Kaya may kaso sila ngayon. May kaso. Kaya ang kaso nila ngayon diyan ang kaso nila sa DOJ, sila yung pinapaniwala ang mastermind, si Leonardo sa si Garma. Kasabwat din itong si Grijaldo. Ngayon, dahil alam na ni Garma na delikadong lumabas na ang desisyon ng DOJ at makasuhan na siya sa korte, at pag nakasuhan siya sa korte ay lalabas ang arrest warrant, ang ginawa niya, tumakas siya papunta ng Amerika. Pagdating niya ng Amerika, nag-apply siya ng asylum. Kaya lang, hindi greenan.
Oh, hindi grinant yung political asylum ni Garma. Dahil hindi grinant yung political asylum, pinabalik ng Pilipinas. Kaya kahapon, nandito na uli si Garma sa Pilipinas. O yan ha, yan yung ano dyan. O yan yung mga balita kahapon o mga kabunyog Royena Garma back in the Philippines. Published September 6, 2025, 7:21 p.m. Yan yung mga balita kahapon. Ha? Yan yung mga balita kahapon. So ano nang mangyayari kay Royena Garma? So ang mangyayari dyan, hintayin nating lumabas yung resolution ng DOJ sa kaso niya. Pag lumabas yung resolution sa DOJ ng kaso niya na murder, sasampahan na siya ng kaso sa korte. Pag may kaso na siya sa korte, arestado na siya. Pag inaresto na siya, hindi ano na yan, makukulong na yan, non-bailable yan. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan po ang ano ngayon, yan yung kwento. Ngayon, aside kasi doon sa pagpatay kay Barayuga, pinaniniwala ang involved din ito si Garma sa drug war ni Duterte. Ay doon, marami siyang mga sinabi tungkol sa drug war ni Duterte. Sinabi niya na nagsasubmit sila ng report kay Bongo, si Bongo naman yung nagpapadala sa kanila ng reward. Ang grupo nila Leonardo, yan yung parang yung ginawa ni Duterte na Davao Death Squad, inadapt ni Duterte sa buong bansa. At ang nag-implement ng Davao Death Squad na yan, nung tipong Davao Death Squad na template, yung template na yon, ang nag-implement nun sa buong bansa ay itong si Leonardo at saka si Garma. Yan. Kaya ano ito. At ang sabi ni Garma, ang nagbibigay sila ng report kay Bongo, pinapadala naman sa presidente. Kung may pinapagawa naman sa kanila ang presidente, dumadaan din kay Bongo. Kaya itong si Garma sa kasila Leonardo, yan ang mga testigo laban kay Bongo. Na ang papel ni Bongo, hindi lang naman yung inosente na malasakit, hindi lang. Ang image kasi ni Bongo parang ang serbisyo, ang gawain niya ay tumulong. Ang bisyo niya ay serbisyo. Hindi. Batay sa mga testimonya ni Garma sa kanil Leonardo doon sa pagdinig ng Quadcom, kay Bongo sila nagre-report. Si Bongo rin ang nagbibigay sa kanila ng instruksyon ng presidente. Siguro yung mga target na ipaliquidate o patayin, galing kay Duterte, si Bongo binibigay sa kanila. Kapag na-accomplish na nila, nagagawa na nila yung quota, yung pinapagawa, rene-report na nila kay Bongo. At sabi ni Leonardo, nagpapadala na si Bongo ng reward. Yan. Ngayon, pwede itong magamit si Royena na testigo sa ICC. Siguro, gagawin ng Pilipinas yan kasi magiging malaking testigo ito sa ICC. Baka magagamitin itong testigo. Kung magko-cooperate siya, malaking testigo. Kaya lang, kapag nagtestigo ito sa ICC, ay madadawit na si Bongo. Madadawit na diyan si Bongo kasi ang testimonya ni Garma hindi tungkol kay Bato. Ang testimonya niya ay tungkol kay Bongo. Kaya kabahan na dito si Bongo. Ang saklaw ng testimonya ni Garma pagdating sa drug war ni Duterte, syempre si Duterte at saka si Bongo. Ang sinasabi ni Garma, si Bongo ang kanilang kontak. Pag may mga instruction galing sa presidente, ang nagre-relay sa kanila si Bongo. Siguro ang rinirelay ni Bongo sa kanila, ito yung pinapatrabaho ng presidente. Katapos, pag nagawa na nila yon, si Bongo na rin ang nagpapadala sa kanila ng pera. Reward. At saka mayroong sinabing mga pangalan si Garma kung kanino pinapadala ni Bongo. Kaya ito, hindi pa tapos to eh. Bigla kasing umalis ito si Garma dito sa Pilipinas. Siguro natatakot na rin siya ng kanyang security kasi pwedeng wanted na siya nila Duterte. Kasi marami na siyang ni-reveal eh. Marami siyang ni-reveal. Kaya lang, nung bandang huli kasi,
kinasuhan siya tungkol nga doon kay Barayuga. Doon ang delikado niyan, makukulong siya. Siyempre, ayaw niyang makulong. Kaya ito mga kabunyog, abangan natin kasi marami itong pwedeng mangyari dito kay Garma. Una, baka mag-offer siya ng cooperation niya, magtestigo sa ICC. Pag nagtestigo siya sa ICC, malaking testigo ito. Bakit? Marami siyang nalalaman sa drug war ni Duterte. Kaya lang, pag nagtestigo ito, si Garma, si Bato ay si Bongo kung maiipit dito. Kasi yung mga sinasabi niya, si Bongo ang kausap niya eh. Alam niyo mga kabunyog, mga kababayan, ang implementation ng drug war ni Duterte, pagdating sa PNP, ang in charge sa PNP noon si Bato. Kaya yung mga pagpatay na ginawa ng PNP, kay Bato yun. Pero yung pagpatay na ang may gawa ay yung tipong Davao Death Squad, special na grupo na pumapatay, grupo nila Garma at saka Leonardo yun. Ayon sa kwento ni Garma. Kasi ang inadapt nila Leonardo at Garma, yung template ng Davao, yung Davao Death Squad. Sikretong grupo yun. Sikretong grupo yun. Kaya lang, ni-reveal ni Garma. Kaya kabahan na uli dito sila Bato. Ay sila Bongo. Si Bongo ang kakabahan dito kasi ang mga testimonya ni Garma ay laban kay Bongo. Kay Bongo yun. Si Bato, hindi niya ini-involve. Si Bato, kasi hindi naman daw si Bato ang kausap nila. Ang kausap nila lagi si Bongo. At si Bongo yung nagpapadala sa kanila ng pera. Anyway, abangan natin. Abangan natin. Basta itong si Garma, ang kinakaharap nitong kaso na kaya siya pwedeng makulong, murder. Yung pagpatay doon kay Barayuga. Pero yung kasing kay Barayuga, ang issue doon, pinapatay yun dahil nagiging sagka sa kanilang operation sa PCS. Yan yung doon. Okay. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.